Minsan pa itong pagkakataon na to, piliin natin maging makatuwiran sa harapan ng Diyos. I'm talking about your conscience. Okay? Ang sabi naman sa Bible, wala tayong magagawa as Christian organization sa government natin. Yung government natin, kung sila ay mailuluklok, marami silang pananagutan sa Diyos kung sila ay gagawa ng hindi katuwiran ng Diyos. Pero tayo, wala tayong magagawa. Ang tanging magagawa lang natin, we need to pray for them. Okay? Binabago tayo everyday sa ating buhay ng Diyos. Glory to glory. Paano naman to? Paano natin i-identify yung pagbabago? O yung paano natin i-define yung pagbabago sa buhay natin? Okay? Ang Diyos, banal siya, makapangyarihan siya, creator siya, okay? Omnipresent siya, omniscient siya, sobrang great niya, okay? Yung majesty niya, hindi mo kayang sukatin. Ano yung attribute na binigay niya sa atin? Ang sabi niya, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. That's the concept of being holy sa ating pang-araw-araw na buhay. It is possible na maging banal ka sa araw na to, and then kinabukasan hindi ka banal. Pwede po. Pwede. Sa katotohanan, nung tinanggap mo ang ating Panginoong Hesus, pinakilala sa iyo ang ating Panginoong Hesus, ang unang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa buhay mo, pinatawad ka niya sa kanyang mga kasalanan. Pag sinabing pinatawad ka ng ating Panginoong Hesus sa ating kasalanan, okay, pinatawag ka ng Diyos pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus kasi hindi tayong kayang harapin ng Diyos. Therefore, ang ginawa niya, ito yung anak ko, ito yung Jesus na to, magbububo siya ng dugo niya para mapatawad ko kayo sa inyong mga kasalanan. Naging banal tayo that time na tinanggap natin ang ating Panginoon. Totoo po yun. Di ka na kailangan i-ordain kung sino pang mataas na pinuno ng simbahang blah 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 or anything para maging banal ka. Walang magsasabi sa'yo na banal ka. Ang magsasabi sa'yo na banal ka ay ang dugo ng ating Panginoong Hesus. So bakit tayo binabago glory to glory? Kinabukasan, haharap tayo sa panibagong buhay. Magkakamali ka. Madudungisan ang iyong kabanalan. Magkakasala ka. Yung white robe mo magkakaroon ng putik uli yan unti-unti. Dati nung hindi mo pa kilala ang Panginoong Hesus, yung conscience mo kung gaano na lang ikaw magsalita, kung gaano ka na lang manakit ng kapwa mo, di ba? Ang dami. Kung makikita mo yung spiritual wardrobe mo, sobrang dumi niyan, sobrang putik niyan. Nung pinatawad ka ng ating Panginoong Hesus at tinanggap mo ang ating Panginoong Hesus, instantly naging puti lahat yan. Yung wardrobe mo, spiritual wardrobe mo, mayroon po tayo nun. Yung po yung nakikita ng Diyos kapag po tayo ay haharap na sa Kanya. Kinabukasan, nadungisan, konti. Okay, dahil nakapag-commit ka ng, dahil katatanggap mo pa lang, nakapag-course ka, nakapagmura ka. Meron namang stay niya, konti. Okay. Kinabukasan, na-time ka, okay? Alam nyo ba yung pagkain ng marami, yung blotomy? Kasalanan po yun, okay? Yung gossiping, yung pagchichismis, kasalanan po yan. Yung pagsisinungaling, yung pagdidina, yung white lies, kasalanan po yan. Dami po nating kasalanan, totoo lang. White lies, gossip, okay? Na-time kang something na, okay, parang, akin na lang to, okay? Greedy. Dami, okay? Yung tendency nun, syempre, marirealize mo na kailangan mo uli ang Panginoong Hesus para patawarin ka sa iyong mga kasalanan. Lapit ka lang. Ang sabi ng Panginoon, kung ikaw yung nagkakamali, lumapit ka lang 77 times, okay naman yun. Pero wag po natin i-justify yung bagay na yun
para lang planuhin natin yung bagay, ay mga papatawarin naman ako ng Diyos. Ay, pagbibigyan naman ako ng Diyos.